welcome to Chikahan for today's video. Ako nga pala si Jessica M. Loberas, ang inyong madaldal at masiyahing host. At makakasama ko ngayon sina... Hi! Ako si Sheila. And ako naman si Nicole Illumina. And ngayong araw is pag-uusapan natin is about gender equality. Ito pala yung topic na basic lang pero mas palalalimin pa natin. Oo. So guys, ano ba yung pagkakaintindi nyo kapag naririnig nyo or nababanggit yung salitang gender equality para sa inyo? For me, pag naririnig ko yung gender equality is naiisip ko dito yung it's about empowering women and to achieve gender equality for all women and men is ito yung parang pantay-pantay na trato sa bawat tao, lalaki man or babae. Hindi lang to about sa babae at lalaki. Gender equality means walang dapat ma-discriminate dahil sa gender nila. Kasi kahit ngayon, may mga lugar pa rin na mas limited yung chance ng mga babae pagdating sa edukasyon, trabaho at sa leadership. Tama ka dyan, Bes. Ano ba yan? Real talk lang ha. Kasi minsan may naririnig pa rin ako na kapag babae ka, hindi mo kaya. Ano ba yan? Nakakairita, 2026 na tapos ganun pa rin mindset nila. Tama ka dyan, Jessica. 2026 na, tapos hindi pa rin nagbabago yung mindset nila about sa gender equality. Actually, dito sa Pilipinas, kahit mas maraming mga babae yung mga nakagraduate ng college, hindi pa rin sila ma-promote sa mga position like executive, yung mga malalaking position. Kasi sa mindset ng mga tao is parang panglalaking gawain lang yun or panglalaking position lang yung matataas na posisyon na parang hindi kayang gawin yun ng mga babae kahit na naipapakita naman nila yung yung best nila para ma-promote dun sa ganung posisyon. Tapos may mga stereotypes pa rin, like halimbawa yung mga babae dapat nasa bahay lang, and yung mga lalaki naman is bawal umiyak kasi iisipin ng ibang tao na bakla sila or mahina sila. Pero ang totoo, walang gender and ang skills and emotions. Lahat tayo deserve ng equal chance. News guys, madami na ngayong progress. Mas marami na yung babae ngayon nasa politics, nasa business. May mga batas na rin tayo dito sa Pilipinas like Magna Carta of Women and Safe Space Act. At marami pang batas na nagpoprotekta dito sa atin sa mga kababaihan. Kaya ngayon, konti na lang medyo yung maabuso or parang nababastos kasi diyan dito sa batas natin, may action na agad. Tama na meron tayong mga policy about sa nagpoprotekta sa mga kababaihan. Pero sapat ba ito kung hindi nagbabago yung mindset ng mga tao na kahit na merong pinatupad na policy ang gobyerno is gumagawa pa rin sila ng mga krimen na nakakapagpababa sa mga babae or nakakapag-discriminate sa ating mga kababaihan. Importante yung role natin kahit sa simpleng bagay. Like, wag natin i-tolerate yung mga sexiest jokes. I-support natin yung mga babaeng nagsusumikap at turuan din natin yung mga nakababata na dapat pantay-pantay tayo. So guys, ang gender equality hindi lang to laban ng mga babae. Laban din to ng mga lalaki kasi kapag nagsama tayo, mas lalakas tayo tsaka mas maganda kapag may equal opportunity, mapababae man o mapalalaki. Palawakin kasi natin ang salitang gender equality. Ibig sabihin nga nito is yung pagkakapantay-pantay ng kahit anong gender, which is kung pantay-pantay lang ang trato natin sa lahat is makakapag-create tayo ng ideas, makakapag-come up tayo ng mga solusyon na ng mas maaga. Example na lang is yung about sa isang company, nagkaroon sila ng isang major problems and dahil meron silang gender equality or pinapakinggan nila yung ideas ng isa't isa, lalaki ka man, babae, bakla, or whatsoever na kung anong gender mo, and pinapakinggan nila yung idea ng isa't isa and mas nagkaroon agad sila ng solusyon dun sa kinakaharap nilang problema. So, kung may isang takeaway kayo today, ito ay yung respect and equal opportunity para sa lahat. Walang gender ang pangarap. The takeaways natin is yung respect and equal opportunity. So,
aanhin natin yung pagiging mataas natin sa ibang tao kung wala naman tayong respect. Tsaka, saan tayo dadalhin nung pagiging mataas natin or pagiging matapobre natin sa tao? Kasi wala naman patutunguhan yan kung wala rin tayong respeto sa kapwa natin tao. And yung equal opportunity naman is, matuto tayong pakinggan yung mga ideas ng iba, lalo na kung wala ka namang naiisip na solusyon or malay mo yung katrabaho mo or kapwa mo is may naisip na mas magandang solusyon, which is mas mapapadali yung trabaho or makakapag-come up tayo ng mas magandang solusyon kung makikinig tayo sa kapwa natin. Ganda naman ng mga sinabi nyo, nakaka-touch. Siguro ito na yung pinakang heart o pinakang point ng gender equality. So guys, dito na po nagtatapos ang aming chikahan for today's video about sa gender equalities. I hope na marami kayo natutunan at naintindihan ngayong araw na to. And sana may apply nyo to sa future man or sa anumang gagawin nyo sa future nyo. Sana lahat na sinabi namin pumasok sa isip nyo. Yan. Thank you. So yun guys, sana isa puso natin yung salitang gender equality kasi lahat naman tayo ay pantay-pantay, lahat tayo ay tao at may damdamin tayo, which is lahat tayo ay may damdamin, kaya isipin natin na kung ano yung sasabihin natin is maganda man or masama is na makakaapekto yun sa damdamin ng isang tao. So, ang respeto ay madali lang naman ma-earn yan kung meron kang respeto sa sarili mo. Salamat sa pakikinig! Bye-bye!